Magandang araw po ng linggo muli mga kabarangay. Isa na naman pong content para sa inyo, sa mga bagong aspirante at lalong-lalo na sa mga nakaupo at mga butante. Marami po yung tumatawag sa atin at nag-PPM. Bakit daw po doon sa kanilang lugar, wala namang ginagawa yung mga barangay officials nila. Lalo na yung kapitan na kurakot, patuloy pa rin palagi pa rin siyang nananalo. Hindi natatalo. Nakaka-3 term na. After ng 3 term, hahabol ng kagawad, nagiging first councilor. Then susunod na election, hahabol na naman ng kapitan, mananalo uli pero wala namang ginagawa. Bakit? Siyempre po, ang aking panawagan sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking channel, kayo po ay aking inaanyayahan na mag-subscribe. Pakiclick po ang notification bell at all para palagi po kayong updated sa aking mga bagong videos. At muli, paalala, sa mga bashers po na ayaw po ako na mapanood, huwag po ninyong panunuorin yung aking mga video dahil kung kayo po ay nakaupo na wala namang ginagawa, talagang masasaktan po kayo. So para hindi po kayo masaktan, huwag na lamang po ninyong panunuorin yung aking mga videos. Napaka-simple lamang po ng sagot mga kabarangay. Siyempre po, yan ay nasa mga butante na yan. At siyempre, doon din sa kalaban ni Kapitan na laging nananalo o ni Kagawad na kahit po wala silang ginagawa. Unang-una po, yun po yung sinasabi ko na kung baguhan ka at talagang wala namang ginagawa ang inyong kapitan at lalabanan mo, dapat alam mo yung mga proseso. Unang-una, dapat alam mo yung budget ng barangay. Alam mo kung saan napupunta yung pera ng barangay. Para kapag nagsalita ka, kasi nga, wala naman siyang ginagawa kailangan maipakita mo saan napupunta yung pera. At kung kurakot naman yung inyong barangay captain, kailangan kapag ikaw ay nagsalita na siya ay kurakot, na siya ay magnanakaw, kailangan meron kang pruweba, kailangan meron kang ebidensya. At isa pa sa dapat na gawin mo kung hahabol ka at ang makakalaban mo ay ganyang uri ng kapitan o kagawad, kailangan ipakita mo, sabihin mo sa mga tao. Kailangan i-educate mo yung mga butante na kailangan na silang pumili. Kailangan maipakita mo na wala talaga silang ginagawa. Kailangan maramdaman ng mga tao yung ilang taong panunungkulan nila na walang talagang nangyayari sa inyong barangay. Yan yung isang estratehiya na dapat mong gawin. Kasi unang-una, sigurado, ang ginagawa po ng mga yan ay ganito. Ganito lamang, napakasimple ng kanilang ginagawa. Kaya sila nananalo kahit wala silang ginagawa. Sabi ko nga, mga kabarangay, pera-pera lamang po yan. Yes po, tiyak na bumibili lamang ng boto yan. Sinusuhulan baka yung mga leader ng kabila, nasusuhulan din ng pera. Yes po, pera-pera lamang po yan. Kaya kung wala kang alam na estratehiya para kontrolin ito, kontrahin ito, patuloy pa rin po talaga sila sa pananalo. Nananalo pa rin sila. At lagi pa rin natatalo yung mga tao po na may kakayahan na talagang magsilbi ng tapat sa kanilang mga barangay. Yan nga po, ang kailangan ay kumuha ka rin ng mga matitinong tao sa inyong barangay. Yung kinikilala, yung talagang ginagalang, nirerespeto at sang-ayon sa iyong prinsipyo na gagawa ka ng mabuti kapag ikaw ay uupo kung mananalo ka. At yun nga po, laban din sila doon sa ginagawa ng mga nakaupo, lalong-lalo na yung barangay captain. Yes po, parang may makatulong ka na ipahayag sa buong barangay na kailangan na silang palitan. Para malaman ng ating mga kabarangay na hindi tama yung bibigyan lamang siya ng 500, 1,000, 3,000. Boboto na siya. Maling-mali po na talagang nangyayari po hanggang sa kasalukuyan na napakahirap po na banggain o tanggalin. Pero kung wala pong kikilos, ay mananatili po yan mga kabarangay. Naging kalakaran na po yan sa politika natin. Hindi lamang po sa ating barangay na halalan, maging sa local at national. Ganyan na po yung kalakaran ngayon mga kabarangay. Wala na po yung pipiliin, yung karapat-dapat, yung matino, yung matapat. Hindi na po nangyayari sa ngayon yan. Ang nangyayari po ay kung sino po yung nagbabayad sa kanila. Kaya kung hindi sila ma-educate, hindi natin sila matuturuan o hindi mo makukonsensya yung mga botanteng yan, ay mananatili po sa pwesto yung mga taong mga ganyan po. Kaya tayo po ay nananawagan na sana po sa darating po na halalan na ito ng barangay
Ito po ay sa lahat po ng barangay sa buong Pilipinas. Sana po kung ikaw ay butante na nanonood o napapanood mo ang content kong ito, ay baguhin na po natin yung ating pagboto. Piliin po natin yung iniisip po natin na nagagawa po talaga ng mabuti, yung nagagawa po ng tama. Pwede po natin kunin yung ibinibigay nila. Sabi ko nga, hindi naman po nila malalaman kung sino yung iboboto natin. Kunin ang pera, iboto ang karapat-dapat. At kung ang inyo naman pong mga barangay officials na nakaupo ay talagang nag-function, nagtrabaho po para sa barangay, wala kayong nakitang corruption sa kanilang panunungkulan, siyempre po hinihikayat ko kayo na kahit bigyan naman kayo ng pera ng kanilang mga kalaban, ay doon na rin po kayo, doon na po kayo sa matinong nakaupo ninyo, i-re-elect po ninyo siya. Kasi nga nakitaan na ninyo siya ng mga kabutihan, nakitaan na ninyo siya na siya po talaga ay tumutupad sa kanyang tungkulin. Kaya hindi po siya dapat napalitan ng bibili lamang ng boto para matalo yung mga matitino na nakaupo. So napakalinaw po ng ating sinasabi mga kabarangay. Nasa atin po na mga butante yung tunay po na pagbabago para magkaroon po tayo ng masaya, maginhawang pamumuhay sa ating barangay, dahil alam po natin na ang ating barangay, ang frontliner at ang ating mga barangay officials, sila po yung unang-una po natin na nilalapitan. Kaya kung magkakamali po tayo sa ating iuupo, ay tayo po ang kawawa at hindi lamang po tayo kung hindi po ang ating buong barangay. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking channel, lalong-lalo na po yung aspirante o bagong hahabol, mag-subscribe ka sa channel na ito dahil marami po akong tip na ibibigay sa inyo sa mga darating po na mga araw. Kaya muli po mga kabarangay, sa ating mga kabarangay na may mga matitinong mga barangay officials, congratulations po sa inyong lahat. Wag na po natin silang hayaan na matalo ng mga wala namang gagawin. Vice versa, doon naman po sa mga nakita natin na wala naman pong ginagawa, talagang palitan na po natin. Yes po, karapat-dapat na po na pumili tayo ng tunay at totoong maglilingkod po sa ating baryo. Kaya sana po ay simulan na po natin yung tunay po na pagbabago ng halalan. Kapag naumpisahan na po natin sa barangay election, ay magagawa na po natin ito sa local election hanggang sa national elections. So, ako po muli ay nagsasalita lamang po o nagsasabi ng ayon po sa aking mga na-eksperyensya, sa aking pong mga nakikita. At nasa inyo na po mga kabarangay yung kung paniniwalaan nyo po ako o hindi. Muli po sa aking mga bashers, nakita naman po ninyo kung ano yung aking sinasabi. Sinasabi po yung magkabilang side po ika ng barya. May side A at may side B. Lagi po na balanse yung sinasabi po natin dito. Binabanggit po natin dito yung mga tiwaling barangay officials na dapat nang tanggalin. At nababanggit din po dito yung mga nag-function naman at ginawa po yung mabuti o tama yung kanilang posisyon, ay sinasabi naman po natin na dapat po silang tulungan muli at ibalik sa serbisyo. So, sana po mga kabarangay ay mabigyan ko kayo ng kaunting tip, lalong-lalo na yung hahabol at yung mga boboto dito po sa darating po na halalan na ito. Patuloy po ako sa paggawa ng content patungkol po sa issue ng barangay at SK. Antabayan na lamang po ninyo. Muli, maraming salamat sa lahat po ng sumusuporta sa akin, sa mga naaabot po ng aking channel, lalong-lalo na po sa mga malalayong lugar po ng ating bansa. Sa mga lagi po na nakasubaybay sa aking FB page, Ocampo Joel at sa Joel's Collectibles po na mahilig po na mangolekta ng kung ano-ano, maraming salamat po. Asahan po ninyo na magre-research pa rin po tayo para maipakita ko po kung ano po yung tunay na halaga ng hawak mo yung collectible antiques, kung ano man yan. Lalo-lalo na po sa mga old coins at old bills. Yes po, at siyempre, hindi po mawawala yung mga nakasubaybay po sa atin na mahilig po sa mga silvers at mga gold. Naka-update po tayo sa presyuhan ng mga yan. At patuloy po
yung ating pagko-content para dyan. Maraming salamat po, Coiners Ring.